Okay, yan guys. So, eto nga't ito yung issue na gusto kong i-share sa inyo, no? Issue ng sasakyan natin, ano? Kasi nga, yung sasakyan ko is madalas malowbat, ano? Yung battery ko, tumatakbo lang siya ng around 15 days. After 15 days, malolobat na siya. Sa battery, wala problema kasi nga, bago yung battery. Actually, ito yung ginagamit ko ngayon is yung spare. Mayroon talaga akong bago na ginagamit. Kasi, pero ito guys, gusto ko pakita sa inyo yung charging nung sasakyan ko. Ayan, nasa 13.27. Yan po yung charging niya. Wala pa pong load yan. Okay? So walang load yan, nasa 13.27. So hindi po enough. Kasi kapag nag-load pa tayo, mababawasan pa yan, which is supposed to be pag nag-load hindi sana mababawasan yan. Tataas pa sana ng konti, pero yan yung karga niya is nasa 13.27 lang. So this is the reason why kung bakit siya nalolobat, ano, for 15 days nalolobat na agad siya. So ayan, tignan natin guys. Maglo-load ako ng aircon at saka headlight. Then tignan natin kung mga ilan na lang yung kinakarga niya. Tara. And okay to guys. So naka-on na yung headlight, naka-high na po yan. And of course naka-on yung radio. Then naka-on yung aircon. So ayun, kung makikita nyo, nasa 12.93 na lang siya. Ayan. So, hindi po sapat yung karga na yan. Lalo-lalo na kapag may load na tayo, ano. So, yun yung problema ko, guys. Actually, kaya ako mayroong spare na battery kasi nga hindi enough po yung karga ng ating sasakyan, ano. Okay, yan guys. So, ito magbabaklas tayo ng alternator natin. So, kailangan nating tanggalin yung alternator. And of course, titignan natin kung ano ba yung naging problema doon, kung bakit yun lang yung karga niya. So, hindi talaga enough yun guys. So, kaya ako merong spare na battery. So, ito, ginagamit ko. And pagka madali nang malobat, papalitan ko naman ng isa. Kasi ginagamit ko yung sasakyan, so hindi pwedeng matenga kasi araw-araw ginagamit ko. So, yun. So, ngayon, kasi nga Holy Week, so wala tayong trabaho. So, yun. Titignan natin kung ano magagawa natin sa alternator na yan. Kung ano ba yung issue nyo kasi napakaliit ng karga. So kung makarga man siya, hindi ganon. So bali nalulugi siya lalo na pagkagabi kasi nga pagkagabi of course nag-headlight tayo, nag-aircon tayo. So yun, hindi talaga enough. So aran, tara, tignan natin kung ano magagawa natin sa alternator. Okay, ayan guys. So, ito nabuksan ko na nga yung alternator natin. So, pasensya na, hindi ko na naipakita kung paano ko siya binuksan and kung paano ko siya natanggal. I believe na kapag gusto mo mag-repair ng kagaya nito, alam mo kung paano siya tanggalin, ano, kung paano siya buksan. Okay, so, dito, i-confirm lang natin guys kung ano nga ba yung diferensya nito. Kasi nga, again, hindi sapat yung karga niya. So, bago yung baterya ko, pero tumatagal lang siya ng at least 15 days. And ayun, nalulubat na. And sa nakita nyo na kanina, nagkakarga lang siya ng halos 13.2 volts. And hindi po sapat yon, no? Hindi po sapat para magkarga ng baterya. So, kaya tumatagal lang ng 15 days yung baterya natin kasi nga hindi sapat yung karga niya, no? So dito tignan natin, no, kung ano ba yung trouble nito. It's either baka may mga leak na yung diode or baka may problema sa winding or baka doon na mismo sa IC regulator niya. So dito confirm natin guys kung ano nga ba yung trouble. Hindi kasi tayo basta-basta manghula na lang kung ano yung trouble nito. So confirm natin at saka para mabilan natin kung ano yung tama nating parts na kailangan bilhin sa kanya para hindi po sayang yung oras and yung pagod na paglalaan natin dito sa pagtanggal, sa pagbukas nitong alternator at saka mali lang naman yung ating may lalagay na piyesa, ano. So ito, isa-isahin natin ito guys. Titest natin itong stator, rotor, and of course yung mga diodes, titest natin. And kapag goods ang lahat, so most probably doon na tayo sa IC regulator, ano. So tara, tignan natin kung paano tayo mag-test and para malaman natin kung ano talaga yung exact trouble nito. Ayun, okay guys, so dito muna tayo una sa ating stator winding. Yung maaring trouble na i-cost ito is
probably pwede po siyang masunog itong mga winding, or pwedeng putol na siya, or pwedeng nag-grounded na siya dito sa kanyang katawan mismo. So, yan yung test muna natin. So, of course, test muna tayo ng continuity. Gamit itong ating digital multimeter. So, nilagay ko lang sa continuity muna. Ayan, magbabas po yan guys kapag mayroong continuity yung winding. So, i-test muna natin yung winding niya. And dito sa loob, guys, makikita natin na ito yung mga dulo niya. Ayan, apat po yan. So, 1, 2, 3, 4. So, yung apat na yan, titest natin kung mayroong continuity. And of course, titest natin dito mismo sa katawan niya, baka mayroon ding short circuit na. Kasi, pagka nasunog to, there is a probability na mag-short circuit po to sa katawan niya. So, hindi po yun maganda sa alternator. No? So, una, titest natin muna itong mga dulo niya. Alright? So, medyo mahirap lang pakita sa video. Pero, na-try kong ilagay sa magandang pwesto to para makita nyo. Ano? Okay, ito. Yan. So, lagay lang natin yung mga test probe natin dito sa apat na to. And supposed to be magbabuzz yung buzzer ay yung ating tester. Okay? Ibig sabihin, hindi putol yung winding natin. Okay? So, hopefully makikita nyo. Ayan, medyo mahirap lang. Pero, ayan o. Madali Ayan, kung maririnig nyo, mayroong buzz. Ayan, so this is the first. So, hopefully nakikita nyo. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, so meaning, yung winding ng alternator na to is good. So, walang problema kasi meron siyang continuity guys. Ayan o. Ayan. Okay? Ngayon, kasi nga, magkakarugtong rin na naman yung apat na to. Titest natin dito sa katawan niya. Pag nagkaroon ng buzz yan guys, meaning meron siyang problema. Merong short circuit or most probably sunog yung winding. So, dapat walang reading or hindi siya na magbabuzz yung ating multimeter. Ayan. Okay? So, wala. Meaning, good po yung ating winding. Ayan. Kahit saan nating ilagay dito sa apat na to kasi magkakarugtong na naman ng apat na to sa winding. So, importante pag nalagay natin dyan and dapat walang tunog or walang reading dito sa body na to. So, meaning good yung winding natin. Okay? Next is dun tayo sa rotor. No? Titest natin yung rotor winding, yung winding sa loob. Kung may problema or baka sunog or mayroon ding short circuit, titest natin. Okay, so ito naman yung rotor natin guys is dito lang naman nakakonect yung winding. Dito, ito yung kumbaga itong pinaka-end nung winding dito sa loob. Ito yun. So dito nakalapat actually yung ating dalawang carbon. Okay? So bago nyan, titest muna natin sa ating multimeter. Dapat meron reading to. Itong dalawang to. Ito guys. Itong dalawang to. Supposed to be, mayroon reading siya na from 2 ohms up to 5 ohms. Okay? So, yung ating tester, lagay natin sa ohms reading. And of course, babasahan natin itong dalawang dulo na to. So, itong dalawang to. Dapat magre-read siya ng from 2 up to 5 ohms lang. Okay? Kasi pagka nagka 0 ohms, so short circuit na siya or masyadong mataas yung resistance, most probably mayroong problema. So ito dapat, papakita ko lang yung tester. Ito, so tignan natin dito yung reading. So at least 2 ohms, 2 up to 5 ohms lang yung reading niya. Ayan, so ito kung makikita nyo, 3.6. So meaning, okay po itong ating winding sa loob. Meaning, okay yan. Okay, ayan, kahit baligtarin mo yan. Ayan, 3.4. Okay, now, titest natin for probably baka sunog or baka nag-short circuit dito sa katawan niya. So, lagay lang natin dito sa body ground. Ayan. Supposed to be walang reading and balik tayo sa continuity para marinig natin kung mayroong short circuit. Of course, mababasa yung ating multimeter kasi nga, ayan o, pag short circuit, magbabasa. So, lagay natin dito. Wala. Dito, supposed to be wala yan. Ayan. Okay, so meaning, okay, dito sa kabila, wala rin. Ayan.
So, meaning okay yung ating winding. Okay? So, again, balik natin. 2 to 5 ohms yung reading nito. So, dito, meron tayong 3.6 na reading ng ating multimeter. So, good po yan. So, good tayo sa ating rotor. Good din tayo dun sa ating stator. So, next natin na gagawin is siguro doon na tayo sa diode, guys. Okay? Okay. So, dito na tayo sa diode. Ayan, okay guys. So, sa pagtitest naman ng ating diode, yung tamang pagtest talaga guys is tatanggalin natin sana ito. Ito isa-isa. Tatanggalin natin yan sa winding para matest natin isa-isa yung diode. Kasi nga ito, magkakarugtong lang naman yan eh. Kasi ito, nakadugtong na yan dito sa winding. So, hindi natin matitest isa-isa. Bale, pag dito na nakakabit pa sa ating winding, yung matitest natin dito is yung positive side ng diode and yung negative side ng diode. Yun lang. Hindi natin malalaman isa-isa kung mayroong problema dyan. Pero, dito, kasi nga, yung problema ko ngayon is wala akong soldering iron na mataas yung wattage. Hindi kakakayanin kasi to ng mga 30 o 40 watts lang na soldering iron. So, tetest ko na lang to ng positive side and yung negative side niya. Yun na lang yung test natin. So, hindi ko siya matitest isa-isa kung mayroong problema sa isa dyan. Pero matitest natin, bali, kasi ito, 8 po yan. 8 diode po yan, guys. So, matitest natin itong 4 na to and ang 4 na to. So, yun lang. Yun yung matitest natin. So, mas maganda, guys, na matatanggal natin to isa-isa o matatanggal natin yung soldering dito para matitest natin yung diode isa-isa. Pero ngayon, kasi ngayon nga, wala akong soldering iron para dyan. So, titest ko na lang yung, kumbaga, nakakouple na 4 na to. Ito, and nakakouple na 4 na yan. So, una, titest natin yung positive side. Okay? Dalawa kasi yan. Mayroong negative side and yung positive side. Ito yan. Okay? So, ito yung negative side, ito yung positive side. Okay. So, titest natin yung diode. So, of course, gagawin natin test prob dito sa loob, yung positive. Okay, and yung negative test prob dito sa labas, dito sa positive side ng battery. Ito po yung connection dito, papunta na po to sa battery, sa positive ng ating battery. Okay, so lalagay natin yung ating positive test prob dito sa loob and yung negative na test prob dito sa positive side ng connector ng ating battery. Okay. Ayan. So, ayan, okay guys. So, ito, titest natin yung positive side ng ating alternator. So, of course, yung ating multimeter, lalagay natin sa diode. Ayan. Nakalagay na sa diode. And of course, yung positive test prob dito sa loob. And yung negative na test prob natin dito sa positive na terminal ng ating battery. Ayan. Ayan, so kung makikita nyo, mayroon siyang reading guys. Ayan, 471. So, meaning okay po yan. So, mas maganda sana kapag lahat, maisa-isa natin. So, pero ito, yung positive side, ayan, so 471, meaning it's good. And pag binaligtad natin po yan, supposed to be wala pong reading. Okay? Dapat 0 lang yan. Ayan, babaligtarin ko. Ito, yung negative sa loob ko ilalagay. Ayan, Ayan. So, ayan. Dito yung positive. So, ayan. 0. So, wala po yan. So, meaning, good po yung diode natin and walang leak, walang short circuit, or walang open. Kasi nga, supposed to be, kapag ganyan, supposed to be walang reading. Okay? And kapag dito naman sa labas, pag binaligtad natin, dapat may reading siya from 500 something up to paakyat up to 900 something. So, yan lang yan dapat. Ayan. Ito, so 471 is good po yan guys. So, ito po yung positive na side ng ating diode. So, test natin yung negative side ng ating diode. Of course, yung negative side niya, dito naka-ground lang po naman sa body na yan. So, sa pag-test naman nito, of course, baliktad naman. Ang yung positive dito natin lagay sa loob, yung negative dito naman sa ground, ayan, sa body na to. Ayan, so kung makikita nyo, meron siyang reading na 471. Ayan, so kahit
kahit saan po na kasi natin ilalagay dito yung test probe natin sa loob, kahit isa-isahin natin, hindi po yan accurate kasi nga nakadugtong na naman yan, kasi nga nakakonekta dito sa winding. So mas maganda talaga pag tinanggal natin yan isa-isa para malaman natin kung may problema sa isa sa kanila dyan. So kaso yung problema sa akin ngayon nga, wala akong soldering iron para pagtanggal niyan. So I consider na lang, i-consider ko to na okay itong lahat. Okay? Kasi kapag ka merong nag-short circuit dito, malalaman din naman natin. Sa pag-test natin, kasi nga sabay lang naman sila sa pag-test natin, malalaman natin kung may short circuit. Okay? So, I will be considering na good yung diode na to kasi nga base dun sa reading natin. And sa winding, okay din naman. So, ay siguro dito na ako dito. So, i-confirm ko na dito na may problema tayo sa IC. Okay? So, ito, papalitan ko ng IC to. Mag-order muna ako. Tatry kong magpalit ng IC regulator. Kasi nga yung problema nito, yun nga, hindi sapat yung charge niya. So, nalolobat yung battery natin. Okay? Okay, so yun lang muna for today guys. So, at least importante na confirm natin na yun nga, dito may problema tayo sa ating IC regulator. Hopefully, kasi nga hindi natin na-test isa-isa guys. Yung maganda sana pag na-test pa natin isa-isa tong mga diode na to. Pero yun nga, wala akong gamit. So, magagamble ako dito sa IC na to. Kasi yun naman talaga yung pinaka-common na pagka nagka-problema itong IC na to. Yun kasi yung pinaka-common, doon talaga sa IC. Parang yun, IC talaga yung voltage regulator talaga yung tinuturo. Kapag ka gano'n na hindi sapat yung charging. Kasi nga hindi naman nag-indicate doon sa ating dashboard na may problema nga yung sa battery, no? So, yun, magagamble ako dito. Hopefully, ito nga, yung sira. Pero, siguro mga 80% ito nga talaga. Kasi nga, yung problema lang naman natin is hindi natin na-check isa-isa. Pero sigurado ako na okay yung positive na side, okay din yung negative na side. Okay? So, pag gusto nyo pang makasure, tatanggalin nyo yung kanina, yung sinasabi ko para matest isa-isa talaga yung diode. Okay? So, yun lang for today. And maraming salamat sa panonood guys. And please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you po.